Hallelujah. Everybody say hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Malapakan natin malapoy ng mga minamahal. Kindly pa-off the electric fan, kuya. Pa-off the electric fan, kindly. Thank you, Jesus. Itaas po natin ating mga kamay. Purihin mahal po sa oras na ito. Tayo manalangin. Lord, we thank you for the blessed day, Malapano. Thank you for the whole service, Malapano, that you were with us. You guided us. You have poured out your spirit. You have touched your people. You have blessed us, Father, in the name of Jesus. And right now, Malapano, sa pagkakataon na to, Lord, open our eyes, open our minds, open our ears and our hearts, Lord, to receive your word. Bless it, Lord. Sanctify it. Anoint our ears. Basbasan mo ang aming pandinig, Malapano, sa oras na ito. Pakainin mo kami ng iyong salita. Malalahanin mo kami, Malapanginoon. Dahil kay parating, Malapanginoon, handa kami, Malapano, sa iyong pagbabalik. We pray this, Lord, through the leading prayers of the prophet of God. In the mighty name of Jesus. And everybody say amen. Everybody say amen. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Kayo ba'y napapagod, mga minamahal? Hindi pa? Sino hindi pa napapagod? Palapakan naman ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. You can all be seated, mga minamahal. Pwede po kayo maupo. I am so glad, mga minamahal. Hindi ko maalala kung sinabi ko sa ating beloved Ate Jelena, ako'y pupunta ngayong Sunday dahil alam ko wala na akong oras, mga minamahal. Pero on a Wednesday night, before ako umalis, dinala ko ng mahal na Panginoon dito dahil I know mahal kayo ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hallelujah. Ating basahin, mga minamahal, ng 3 John chapter 2, verse 19, 18, 17, and 16. Sa English and Tagalog. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sino dala-dala ang kanilang sandata? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. We give honor, mga minamahal, the presence of the Lord. And we thank the Lord for our beloved honorable pastor, my dearest Papa, ating beloved assistant pastor, my dearest Mama, mga minamahal, greatest pastors and mentors and teachers. Kaya kahit tayo dito, mga minamahal, nanatili sa ating pananampalataya dahil nakita natin ang totoong ehemplo sa ating mga magulang sa Panginoon. Hallelujah. We thank the Lord for my beloved family right now, dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. I thank God, mga minamahal, sa lahat ng mga workers, mga preachers, sa lahat ng mga choir members na ginamit ng mga Panginoon, sa lahat ng mga nagvo-volunteer dito sa ating gawain, sa lahat ng mga security, all the musicians, and everybody say everybody. Lahat na nagpapagamit sa ating mahal na Panginoon sa gawain ng Antipolo. Everybody say amen. Thank you, Lord. Habang natin basahin, Kuya. Thank you po. Amen. From the book. 1 John chapter 2. From the book of 1 John. Sound po. Thank you, Lord. From the book. From the book of 1 John. Sa English, Kuya. Amen. Chapter 2. Amen. Thank you, Lord. Verse 7. Yes po. Chapter 3, verse 16, 17, 18, and 19. From the book of 1 John, chapter 2, verse Thank you, Lord. 16, 17, 18, and 19. For all that is seen in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of word. And the word passes away, and the lust thereof, but he hath do it, the will of God abideth forever. Little children, it is the last time, and as ye have heard, that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time.
They went out from us, but they were not of us. For if they had seen of us, they would, no doubt, have continued with us. But they went out that way they might be made manifest that they were not all of us. Amen. Amen. Everybody say amen. Yeah. Kindly sa Tagalog po. Amen. Thank you, Lord. Dito po sa unang Juan, ang talatang 3, 16 hanggang sa 19. Amen. Dito'y nakikilala natin ang pag-iibig sapagkat Kanya ibinigay ang Kanyang buhay dahil sa Amen. atin. Amen. At nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Dapat ang sino mang mayroong mga pag-aari sa sanlibutan ito ay nakikita ang kanyang mga kapatid na nangailangan at do'y ipagkait ang kanyang awa. Paanong mananahan ang pag-iibig sa Diyos sa Kanya? Mumunti kong mga anak, huwag kayong magsiibig sa salita, nilandila man, kundi ng gawa at katotohanan. Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan at pananatigin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Very clear yung sound kanina, kuya. Let me check. Yung microphone kanina, very, yes, kindly. Praise the Lord, yes. Thank you. Amen. Praise the Lord. This one. Everybody say amen. Paki-clear ba yung gatong mic so I can hear? Check. Mga minamahal, we are truly in the last days. Everybody say amen. Everybody say last days. Sa lahat ng mga nasa Antipolo ngayon, on a Wednesday night, alam ko mga minamahal, matatag na inyong pananampalataya. You love the Lord. Sino umiibig sa Panginoon? Dahil nandito kayo on a Wednesday night, alam ko mahal nyo, mahal ang Panginoon. Dahil kung nandito kayong araw na ito, I'm sure nandito rin kayo sa Sunday. Dahil mahal nyo, mahal ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, sa ating unang binasa, love not the world, neither the things of the world, or the love of the Father is not in you. Marami dito ngayon sa atin gawain, mga minamahal. Over the years, sa kanilang paglilingkod sa mahal ang Panginoon, mahal nilang mahal ang Panginoon. But because nauna, umibig sila sa mahal ang Panginoon for 10 years, 20 years, 30 years, sometimes nagiging tradisyon ang pag-attend sa gawain ng mahal ang Panginoon. Paano ko nalalaman, mga minamahal? Dahil when we come to the house of God, minsan nakakalimutan na natin gawin yung unang bagay. Our first love. Bakit tayo nadala sa gawain ng mahal ang Panginoon? Yung mga bagay na ating nakita sa gawain na ito, na nagdala sa atin dito sa gawain ng mahal ang Panginoon, na nagdala sa inyong mga loved ones dito. Alam niyo mga mahal, nandun ako sa Mangaldan, Pangasinan. At may testimony doon. Ang kanyang ama ay isang may sakit. Galing sila sa isang Trinitarian church. Pero nung una silang dumalo sa gawain, ang unang napansin ng kanyang ama ay mga choir members. Malayo pa lang, nag-a-assist sa kanya papunta sa gawain ng Diyos. At sabi niya sa kanyang anak, alam mo anak, totoong church ito. Hindi dahil sa ganda ng ating awitin, hindi dahil sa ganda ng tugtugan, hindi dahil sa haba ng ating mga papuri sa malapan, o hindi sa kaayusan natin, hindi sa ating mga kasuotan. Nakita niya sa Espiritu. Everybody say amen. The same thing I believe, mga minamahal, ba't kayo dito na-convince na ito'y gawain ng Diyos? Dahil nakita nyo ang pag-ibig na mahal ang Panginoon from each and every one of you, mga minamahal.
Dahil paano natin sasabihin totoo ang Diyos kung hindi nyo nakita ang power ng Diyos? Sabi ng mga Panginoon, you will know that you are my disciples, disipulo. Each and every one, lahat tayo ngayon, ngayon sa oras na ito ay disipulo ng ating mahal na Panginoon. We are disciples because we follow the Lord. Everybody say amen. Pag hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, you are not a disciple of God. Yung una nating nakita sa ating mahal na pastor, ating mahal na pastora, huwag iwanan, mga minamahal. Balik-balikan. Everybody say amen. Yung unang nakita nyo na pag-ibig ng tao ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, sa Amoranto, about 15 years ago, may lumapit sa ating mahal na pastor. About 16, 17 years ago. Dinala ni Sister Daisy yung born again chicken. Alam ko na naalala niyo siya. Alam niyo si Sister Daisy, mainit sa mahal ng Panginoon. Grabe siya. Magdala ng salita ng Diyos. Maghayo. So one time, humayo siya sa isang kapitbahay niya. Itong kapitbahay niya, mayaman na Chinese. But one day, nagkaroon ng problema yung Chinese na kaibigan niya. Na bankrupt, ireremata na ang kanyang lupa. Nilapit na ating beloved Sister Daisy sa ating mahal na pastor, mahal na pastora. Mind you, mga minamahal, ang ating mahal na pastor, mahal na pastora, dahil mahal nila ang gawain ng mahal na Panginoon, they want to share the gospel of Jesus Christ to everybody. Everybody say, everybody. Alam niyo mga minamahal, unang kita nila doon sa isang Chinese niya na binahagian ni Sister Daisy, the born again chicken. Alam niyo mga minamahal, alam niya, sinabi ng ating beloved Sister Daisy yung problema nung kanyang dinalang baguhan. Ang sabi niya, iriremata na ang kanyang lupa, mahal na pastor, mahal na pastora. Alam mo, right there and then, nakikita ko, naririnig ko yung problema. Dahil every time may counseling ating mahal na pastora, pinapatabi ako sa tabi natin mahal na pastora. Sabi ng dearest mama at sa dearest papa, sweetheart, ito ang problema ng itang baguhan nating kapatiran. First time nag-attend, first time narinig ang problema, first time na nakita ang person na yan. But because of the love of God, alam niyo mga minamahal, sabi natin mahal na pastor, mahal na pastora, tulungan natin ang sister na yan, sweetheart. Binigyan ng 1 milyon. I believe 1 milyon yung binigay doon sa kapatid na yan, sa dinala ni Sister Daisy sa Amoranto. Alam niyo mga minamahal, I think 10 years later, nagkaroon pa rin ng problema sa lupa na yan dahil gustong ibigay ng kapatiran na yan. After several years, yung binigay ng ating mahal na pastora sa kanya, gusto niyang ibalik, gusto niyang ibigay yung lupa sa ating mahal na pastora. Out of 1 million, lupa at bahay gusto niya ibigay. Mga minamahal, kami na magkakapatid, hindi nagbibigay ng 1 milyon ng Dearest Papa sa amin. Pero ito, baguhan, first time nag-attend, 1 milyon agad binigay. Dahil gusto nilang maligtas yung kaluluwa. Alam niyo mga minamahal, yung lupa na yan na binigay ng ating kapatid, ngayon ginagamit ng ating church. Nung tayo'y inalis sa Amoranto, saan natin nilagay ang ating mga trusses, ang ating mga instruments, ang ating mga gamit, the ICO, saan natin nilagay? Doon sa lugar, sa Cubao, sa lugar ng kapatiran na yan. Nabigay namin ng malapay noon. Hindi alam ng ating mahal na pastor, 15 years later, 20 years later, mangangailangan tayo ng lugar. Dahil kung hindi, walang pag-ibig ating mahal na pastor, mahal na pastora, di dapat ngayon, punong-puno yung antipolo ngayon ng trusses. Dahil wala tayong gawain ngayon. Dahil wala tayong lugar. Paglagyan. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Everybody say amen.
Pag ika'y propeta ng Diyos, ibubulong ng mahal na Panginoon sa iyo ang darating. Alam niyo mga minamahal, yan ang pag-ibig ng ating mahal pastor, mahal pastora. Kaya lumago ang ating gawain dito sa Antipolo. Lumago dito sa buong Pilipinas, sa buong mundo, lumalago ang gawain even now. Dahil ganun ang pag-ibig nila. I want to remind you, mga beloved brethren, every time magkakaroon ng gawain, hindi nyo alam paano nag-prepare ang ating mahal pastor at mahal pastor sa panalangin at sa pag-a-assign sino ang ilalagay sa pinto, sino ang mag-a-assist sa hagdanan, sino ang kakamay sa mga kapatiron, sino ang susundo sa bayan, sino ang mag-aalalay. Lahat yan sinusulat ng ating mahal pastora. Pati pagkain at rekado ng pagkain, lunch and dinner ng ating mga beloved workers. Lahat yan ginagawa natin mahal pastora. Lagyan niya ng kanyang pag-ibig sa atin. Nalinibig na ang mahal na Panginoon. Huwag natin kakalimutan mga minamahal pa paano tayo naligtas dito. Na nakita natin ang totoong pag-ibig. Kung tayo'y magpapatuloy na magpapakainit sa mahal na Panginoon, lagi natin alalahanin, balik-balikan, paano tayo niligtas ng Diyos. Dahil kung gusto natin, lalo pang lumawak ang Antipolo, lalo pang dumami ang kaluluwa, sino gusto? Say amen. Ito ang sekreto. Balikan niyo ang ginawa nating mahal na pastor, mahal na pastora. Gawin niyo, mga minamahal. Sa pag-ibig, ipagkita ang pag-ibig. Dahil hindi maliligtas ang tao sa haba ng damit natin. Hindi maliligtas ang tao sa haba ng ating ayuno. Maliligtas sila pag nakita nila ang Diyos sa iyo. Nakikita ang ilaw ng Diyos sa iyo. Nakikita ang ilaw ng malapalong sa inyo, mga minamahal. The love of God is shed abroad in our hearts. Ang pag-ibig ng Diyos hindi makikita sa building. Hindi makikita sa tugtugan. Hindi makikita sa ating pagbibigay. Makikita sa ating pag-ibig sa bawat isa. Love of God. Totoong pag-ibig ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, when I go back sa lahat, all the years, mga minamahal, sa totoong pag-ibig ng tao ng Diyos. Dahil 22 years na ako sa Amerika, wala ako nakitang pastor, nag 40 days para sa isang kaluluwa. Wala ako nakitang pastor, nag 50 days fasting para isang kaluluwa. Wala ako nakitang pastor, nag 70, nag 80, nag 90 days para sa kanyang bayan. Ngunit ating pastor, ating mahal na pastor, ginawa niyang lahat na yan. Kaya tayo ngayon nandito sa Antipolo. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, upon this rock, I will build my church. Are you part of that church today? Are you part of that church today? Kung part ka ng church na yan, dapat hindi ka malamig. Dahil sino ang puno, siya ang bunga. Anak ka ba na iyong mahal na pastor? Aba, mahina? Anak ka ba sa spiritual? Dapat marunong ka mag-ayuno, marunong ka magbigay ng panahon sa mahal na Panginoon, marunong kang magbigay ng iyong first fruits, marunong kang magtapat, marunong kang mag-alalay sa mga kapatiran. Marunong kang maging banal sa harap ng mahal na Panginoon. Everybody say amen. If you follow these things, sabi ng mahal na Panginoon, upon this church, I will build my church, sabi ng mahal na Panginoon. The very gates of hell shall not prevail. Alam niyo mga minamahal, dahil buong mundo ngayon, we're going through a pandemic. Ang sabi nila ngayon, hindi ka pwedeng pumunta ng Wendy's, ng Max restaurant pag wala kang vaccine card.
Pero kung marunong ka mag-ayuno, ba't kailangan pa ng max? Everybody say amen? Maraming takot na takot ngayon sa buong mundo. Tanungin mo kung mga minamahal sa Amerika ngayon, ano ang number 1 na pumapatay sa isang tao? Hindi ang COVID-19, hindi ang flu na yan, hindi ang addiction that's covering the nation of America. But one thing na napakataas ng mortality ngayon na namamatay is suicide. Out of depression, they cannot take it. Sa lahat na nangyayari ngayon, they kill themselves. Nag-overdose sa pill para hindi na lang mapanood ang balita. Pero sabi natin mga pastor, huwag kayong manood ng TV. Huwag kayo lagi nasa mga social media. Kaya wala kayong naririnig. Everybody say amen. Dahil kung ang binubulong na malampay noon, humayo ka, mag-ayuno ka, magbigay ka, magpuri ka, wala kang naririnig na takot. Everybody say amen. The perfect love. Everybody say love. Perfect. Hindi lang pag-ibig. Perpektong pag-ibig. Casted out fear. Wala kang takot kung perpekto ang pag-ibig mo. Sometimes, mga minamahal, we think we love pag gusto lang natin yung kaibigan natin. Pag sila'y umaayon lang sa ating sinasabi. Pero sabi naman po ng perfect love. Perpektong pag-ibig. Malalaman mo, ikay totoong anak ng malapay noon kung hindi ka natatakot sa COVID-19. Akala mo aswang yung COVID-19 lahat. Hindi na a-attend. Sarado ang mga Baptist, sarado ang mga Jehovah's Witnesses. Takot na takot. Natatakot. Bakit? Anong meron doon? Sabi naman pa noon, kung kilala mo si Kristo, hindi ka natatakot. Kanino man, kamatayan nga, hindi mo kakatakutan. Hallelujah! Sila kahit parang anino nila, takot sila. Kaya doon sa Villaronet, merong Jehovah's Witnesses, mga minamahal, na church. Tayo siksikan doon sa ating church. Pero tingnan mo, napakatahimik nung simbahan doon. Bakit binanggit ko pala yung pangalan? Initials na lang, JH. Alam mo kung minamahal, sarado ilang taon na. Tayo yung mga kapatiran, umiiyak dahil hindi sila makadalo. Everybody say amen. The perfect love casted out fear. Hindi nyo ito malalaman kung wala nagturo sa inyo, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya kung ikay pinagpala, hindi pinagpala dahil ikay healthy ngayon, dahil ikay may pera ngayon, pinagpala ka dahil may tao ng Diyos na nanalangin para sa iyo. Kilala mo si Kristo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. You are blessed. You are blessed beyond blessed. Everybody say amen. Lagay mo yung kamay dito mga sa iyong dibdib. Sabihin mo, I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am anointed. I am healed. Ako'y pinagaling. I am love. Ika'y iniibig na mahal ang Panginoon. Ano man ang iyong dinadaanan sa oras na ito, iniibig ka na mahal ang Panginoon. He loves you, mga minamahal. He will never leave you. He will never forsake you. Hindi ka iiwan na mahal ang Panginoon. Lagi mo siyang kasama. Even into the last breath, kasama mo si Kristo. Everybody say amen. Sabi naman ng Panginoon, sa 1 John chapter 2 verse 28 sa Tagalog, mga pinamahal. Basahin ko sa English first. Amen. And now, little children,
Abide in him, that when he shall appear, we may have confidence. Everybody say confidence. Confidence and not be ashamed before him at his coming. Everybody say amen. Sa Tagalog po yan. Dito po sa aklat, unang Juan Kapitulo 2, ang talata po ay 28. At ngayon, umunti kong mga anak, Amen. manahan kayo sa Kanya. Amen. And now, little children, abide in him. Dito po sa 28. Amen. At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya, upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayong mga pahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Amen. Everybody say amen. And now, ang tawag pala sa atin ng mahal na Panginoon, little children. Mga munti kong anak. Dahil anak tayo ng mahal na Panginoon. Abide in Him. Ano ibig sabihin ng abide? Mananatili. Nakakapit. Kumakapit. Dumadalo. Nag-aayuno. Nagtatapat. Umaawit. Sumasamba. Abiding, mga minamahal, doesn't mean watching on the live webcast. Abiding doesn't mean pinapadala mo yung tithes and offerings sa church. Abiding doesn't mean nag-aayuno ka once pag birthday mo. Abiding doesn't mean susunod ka lang sa kalooban ng mahal na Panginoon pag gusto mo. Abiding doesn't mean hindi ka magiging tapat pag walang nakakita sa'yo. Abiding means lagi kang ready sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. You are nananatiling nakakapit. Nakakapit sa puno. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, pag ikay tuyo na, wala ka ng Espiritu ng Diyos, dahil hindi ka nag-aayuno, hindi ka nananalangin, ikay nagiging pantulot na bunga. Sabi ng mahal na Panginoon, tatanggalin ka sa puno ng buhay. Because the tree of life is Jesus. Pag ikay nakakapit, kitang-kitang buhay ka. Pag ako bumibili ng mga minamahal ng ubas Amerika, kahit dito, papuntang Pangasinan or Tarlac, malapit sa Amoranto, maraming ubas. Malalaman mo pag galing to sa puno. Dahil matamis. Everybody say amen. Matamis at malambot. Pero pag alam mo matagal nang wala sa puno, matigas na, hindi malambot, maasim. Everybody say maasim. At nangangamoy. Pag totoo kang anak na malapay no nakakapit kay Kristo, ikaba'y malambot na bunga. Everybody say amen. Mabagong bunga. Matamis na bunga ni Kristo. Everybody say amen. So you are the real witness, mga minamahal. Makikita mong punong-puno ka ng buhay na malapay noon. Dahil ikay mabait. Madaling magpatawad. Everybody say amen. Dahil pag hindi daw madaling magpatawad, sabihin matigas ang iyong puso, matagal ka nang nahulog sa puno. Kailangan daw laging sweet ang spirit. Matamis ang spirito mo. Everybody say amen. Everybody, sweet spirit. Your spirit. Sabi ng mahal na Panginoon, by your fruit, you shall know them. Sa bunga nila, malalaman mo kung sila'y nakakapit pa kay Kristo, if they're abiding or nahulog na sila matagal ng panahon. Dapat daw pala lahat tayo maging fruit inspector. Everybody say amen. Fruit inspector. Hindi judgmental, mga minamahal. Nag-i-inspect.
Dahil pag na-inspect mo matigas-tigas na, ipanalangin para lumambot ang puso. Everybody say amen. Dahil pag meron ka totoong pag-ibig sa mga Panginoon, like father, like children, katulad natin mga pastor, mga pastora, hanggang ngayon ang pag-ibig nila. 47 years ng ating church next year, I believe. Alam niyo mga minamahal, ang mga beloved brethren na nangangailangan 20 years ago, 10 years ago, 15 years ago, kinuha ng mga Panginoon. Alam niyo ba, ang kanilang, gano ang pag-ibig ng Diyos atin. Dahil nakita namin sa aming mga pastor, mga pastora. Yung ating mga kapatid na yan na kinuha ng Diyos, alam niyo, dahil binibigyan na namin ng blessing ang mga kuya and ates, hanggang ngayon, 20 years later, binibigyan pa ng blessing ang kanilang mga anak. Dahil totoo ang pag-ibig ng Diyos dito sa gawain na ito. Lord, paano sila naging tapat sa mga Panginoon hanggang sa kanilang mga anak, umaabot ang pagpapala ng Diyos. Everybody say amen. Sa lahat ng tulog, walang tulog. Dahil minsan lang si Sister Tet dito, mga minamahal. Sino ang nakakabit sa puno? Everybody say amen. Hallelujah. Dami pa lang talaga ditong matatabang bunga. Matatabang bunga. Dahil alam niyo mga minamahal, Wednesday, sa Amerika, kung meron kang 200 na kapatira paglinggo, pagdating ng Miyerkules, 20 ang dumadalo. 30 ang dumadalo. Swerte na yun pag may dumadalo. Dahil ang tawag sa kanila ay Sunday Christians. Marami ang Sunday Christians. Pero dito sa gawain natin, hallelujah, pinagpala ng malapay noon. Monday Christian, Tuesday Christian, Wednesday Christian, Thursday Christian, Friday Christian, Saturday Christian, at Sunday Christian. Everybody say amen. Walang baka natin malapay noon. Ipakita natin ang ilaw sa mundo. Ang bunga natin na magiging witness sa buong mundo. Nakilala natin ang mahal na Panginoon na nakakabit tayo sa ating mahal na Panginoon, na tayo'y anak ng ating mahal na pastor sa spiritual, ating mahal na pastora. Bring back, mga minamahal, those memories. Paano kayo tinawag ng Diyos? Dahil sabi ng mahal na Panginoon, pag hindi mo na binalik ang iyong first love sa mahal na Panginoon, hindi mo maririnig ang tumpeta ng Diyos. Maiiwan ka sa pagdating ng mahal na Panginoon. Kailangan hanggang ngayon, kung gaano ka kaumibig sa mahal na Panginoon 30 years ago, ganun, the same pa rin ang pag-ibig mo sa Kanya sa araw na ito. Hindi nagbabago ang iyong pag-ibig dahil ang mahal na Panginoon, hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa inyo. Hindi nagbago na ang kanyang himala. Hindi nagbago ang kanyang pagbabago at pagmamahal, mga minamahal. Gawin natin, mga minamahal, ang ginawa ng ating mahal na pastor, mahal na pastora, para sa iba. Wala dito ang ating mahal na pastora sa Antipolo. Ngunit kayo na mga choir members, kayo na mga kabataan, makikita sa inyong ilaw ng ating mahal na pastor, mahal na pastora. Kayo ang magiging daluyan ng pag-ibig ni Kristo. Kayo ang mapakitang nagpapatawad. Kayo ang merciful. Kayo ang full of grace. Kayo ang anointed ng mahal na Panginoon to reach the lost here in Antipolo. Inibig tayo ng mahal na Panginoon, kaya kayo nilagay sa church na nakakabit, nakalagay sa rock, that is Jesus Christ. Dahil maraming mga churches, they're not founded, they're not standing on the rock. But ito ay church, kilala ko. Dahil kitang-kita ko ang joy dito sa Antipolo. Dahil pag may joy ka daw, meaning, meron kang Holy Ghost. Pag nakikita mo, matagal na, taunan na hindi nakadalo,
Taunan ng hindi nakadama ng presensya ng Diyos, taunan ng hindi naging daluyan ng pagpapala ng Diyos, makikita mo, napakalayo ng kanilang espiritu. Madilim ang kanilang aura. Hindi na mahalos makangiti. Hindi na nga halos maitaas ang kamay, mag-praise the Lord. Napakahirap. Hindi mo alam kapatid na aking pinagdadaanan. Pero sabi natin, mga pastor, pag walang pagkain, magayuno. Pag walang pera, maglakad papunta sa gawain ng Diyos. Kaya lahat ng taga-Antipolo mainit sa mahal na Panginoon. Dahil alam ko, you don't care kung ano nangyayari sa mundo. Dahil you have the Holy Ghost inside of you. You have dearest Jesus inside of you. Dahil kung totoo kang kausap ng mahal na Panginoon, katulad ng kinakausap ng mahal na natin mahal na pastor, dahil they're like father, like son, like daughters, dapat kinakausap kayo ng mahal na Panginoon ngayon. Alam mo anong sinasabi ng mahal na Panginoon sa iyo. Hindi ka papabayaan ng mahal na Panginoon na nahuhulog. Dahil kung nararamdaman mo na lalayo ng iyong spirito, tatakbo ka sa Antipolot para mag-ayuno. Everybody say amen. Dahil joy, everybody say joy. J-O-Y. J-O-Y. Joy. Ano daw ang joy? Everybody say, ano po? It's the evidence, ebidensya daw na ikay anak ni Kristo. Anak ng Diyos. Pag wala ka ng joy ngayon, magtanong, anong kulang? Bakit walang joy? Baka nakalimutan mo na yung pinapagawa ng mahal na Panginoon sa iyo. Dahil kung ginagawa mo lahat, ang ginagawa nating mahal na pastor, mahal na pastora, ngayon, punong-puno ka ng joy of the Holy Ghost. Everybody say amen. Sa lahat ng may joy, meaning, you are ready for the coming of the Lord. Dahil may nagtatanong, marami namang born again, di ba? Lahat tayo pare-pareho. I don't think so. Dahil lahat pwedeng ngumiti. Kahit inutangan ka ng pagkarami-rami, pwede kang ngumiti, pero hindi totoong ngiti pala yun. Hindi kasiyahan pala yun. Dahil yung totoong kasiyahan, kahit inutangan ka, praise the Lord, dahil ibabalik ng mahal na Panginoon, kahit hindi makabayad yung kapatid. Pero kung wala nang pautang, wag nang umutang. Yun ang sabi tayo, mahal na pastor, wag maging katitisuran. Pero kahit inutangan ka, kahit ikaw ang nangutang, at walang ipangutang sa'yo, praise the Lord pa rin. Masaya pa rin, hindi na uubos yung joy. Dahil ang mahal na Panginoon, hindi na uubos yung Espiritu ng Diyos sa atin. Nagasgasan ng sasakyan, kinuha ang iyong upuan dito, ninakawan, nawala na yung joy. Nawawala bang Espiritu ng mahal na Panginoon? Hindi dapat nawawala. Everybody say amen. Dahil pag wala ka ng Holy Ghost, pag wala ka ng joy, hindi mo maririnig ang trompeta ng mahal na Panginoon. Dahil yung mga anak lang daw ng mahal na Panginoon na makakarinig ng trumpet of God. Sila na punong-puno ng Holy Ghost. Dahil marami sa ibang churches, they think, sa ibang mga gawain, they think na full sila ng Holy Ghost. Pero hindi makikita ang ilaw ni Kristo. Kaya sino ang totoong born again? Sino ang totoong anak ng Diyos? Kung ikay mapagmahal, kung ikay mapagpatawad, kung ikay marunong sumunod kay Kristo, marunong kang sumunod sa kabanalan, marunong kang magbigay, marunong kang umibig. Everybody say amen. Ikay ready sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ikay punong-puno ng Holy Ghost. Everybody say, Holy Ghost. Ang sabi ng mahal na Panginoon, nung siya'y aalis, sabi ng mahal na Panginoon, intayin niyo ako dahil pupuniin ko kayo ng banal na spirito.
habang umaakyat sa langit ang Malapaynon, nakatingin ang mga disipulo. Tapos sabi nila, Malapaynon, bakit mo kami iiwan, Malapaynon? Sabi ng Malapaynon, you fast, you pray, dahil ipapadala ko ang aking banal na spirito. Yan ang iyong nararamdaman sa oras na ito. The presence of God, the Holy Ghost. Iyan ang, the Holy Ghost ang nagdala sa inyo dito ngayon on a Wednesday night. It's the Holy Ghost in you nagsabi magbigay ka. It's the Holy Ghost in you nagsabi magpatawad ka. It's the Holy Ghost in you nagsabi mag-ayuna ka, kapatid. It's the Holy Ghost in you nagsabi mag-alalay ka ng mga kapatiran. It's the Holy Ghost nagsabi mag-follow up ka. It's the Holy Ghost na nagsabi humayo ka dahil parating ang Malapanginoon. Kahit bata, matanda, humahayo. Dahil iniibig ka ng Malapanginoon. Iniibig ng Malapanginoon ang mga makasalanan. Ikaw ang magiging daluyan ng kanilang kaligtasan. Everybody say amen. Sa lahat ng punong-puno ng presensya na Holy Ghost power, palakpakan natin Malapaynon. God bless you, beloved brethren. I love you and I pray for you today. Sa lahat ng mga baguhan hindi kilala nyo, hindi nyo pa kilala si Kristo. This is the perfect night. This is the perfect moment. Perfecting oras para tanggipin nyo ang kapayapaan, ang kilagayahan na binibigay ni Kristo para sa ating lahat. Hallelujah. As we give this time, hallelujah, to Kuya Francis, pagpalain kayo ng Malapay ng mga minamahal. God bless you all, choir members, all the beloved brethren here in Antipolo. We will see you next year, mga minamahal. Let the Lord protect you, keep you, and preserve you until He comes. God bless you. Palapakan natin Malapaynon.